Pinsan Kalyada. So, ayan mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kina Jelay, Jasmine, Janine sa 3G ano. So yan, meron pong pinabot si Ninang Nena. So ayan, pang-allowance din po ito ng mga dalaga po ano. Kasi nagpapasok ka na. At maraming salamat po Ninang Nena sa pinapabot niyo pong biyaya para sa mga beneficiary ko. So ayan, tara na po at kamustahin din po natin sila. At tara! Ayan mga kalingap, sobrang ay grabe, maingit talaga sila. Ang ganda ng ano, ng bahay. Hindi nagbabago yung binili natin pintura. At ayan, may mga bulaklak sila. May halaman kumbaga. Tao po! Magandang hapon! Anybody home? Somebody here? Ay, Jelay. Oh, Jelay. Yan si Ate Janine. Anong Jasmine? Wala po. Wala. Tara, dito tayo. Sige. Salamat. Yan, thank you. Ito ka. Yan. Alright. Kumusta kayo dito? Ayos lang po. Ngayon nga po, paulan-ulan nga po dito. Buti nga po napaayos niyo po tong bahay po namin. Di na po kami natutulan po dito. Wow. Grabe talagang ulanin. Maulan talaga sa Bicol. Hanggang February pa daw yan eh. So, ayun. Kamusta naman ang bahay nyo? Kamusta kayo dito? Ayos lang po. Sa bahay muna, kamusta ang bahay? Ayos lang po. Komportable? Opo. Wala nang masabi? Wala na po. Ako nga, nagaganda ako sa bahay ninyo. Talagang hindi nagbabago yung kulay. No? Ang Opo. kintab-kintab, ang gandang tanong pagmasdan yung bahay ninyo. Parang gawang Vincent. So, ayan. Asa pala si Jasmine? Ay, wala po. Nasa dait po. Nasa diet, nag-aasikaso sa school? Opo. Wow. Enroll daw po niya. Nagpapa-enroll. Sana maka-enroll na, no? So, ayun na, tinulungan siya ni Dr. Dennis sa kanyang pang-allowance, sa pang-enroll din. Kaya, sobrang thank you po, Dr. Dennis, sa pinapabot niyo pong biyaya para dito kala Jasmine. So, ayan, kamusta yung yung allowance, ganun. Jelay, kamusta ang allowance? Marami rin pong bayarin. Maraming bayarin. Opo, tapos nag-try po ako sumali sa JS. JS. Kailan ba yung JS nyo? Hindi pa po March. alam. Mga February yan. February. Oh, kasi inaano minsan nila sa sa February 14. Baka February 14 May yun. bayarin din po ata din. May mga bayarin din. Siyempre, mag-aano ka ng arkila ka ng damit, no? So, ayun. Hindi mo pa alam kung magkano. Hindi pa. Siyempre, lang yun, once na lifetime lang ang mag-ano ng JS. Ay, dapat makasali ka. Kaso, ang iniisip mo yung bayarin. Hayaan mo, baka malay madiskartehan natin, malay mo, meron magbigay ng pagmamahal para sa iyo, sa inyo, na mabutan kayo. Siyempre, kahit naman ako noon talaga, nangarap din ako ng mag-JS. Yun ang pinaka-unforgettable moment in high school, Kasi pwede mong maisayaw yung taong gusto mo. Oo, totoo yan. At saka, pwede mong maisayaw mga kaibigan mo. Hindi lang yung taong gusto, mga kaibigan. At saka lahat naman dyan may isasayaw ka eh. Kaya, walang pilian kumbaga. Kumbaga, ang mangyayari kasi doon, lahat mo pwede panag yung nag-ikot-ikot ba yun, basta yung tawag doon. Parang kutil yun ang tawag doon eh. Yun ang pinaka the best moment sa high school. Kaya I hope na makasali ka talaga. Huwag mong itaray. Pilitin mong makasali ka kasi yung pagkakataon na sa buhay ng isang tao na makasali sa ganun. Ako talaga, sumali talaga ako nun. Sana makasali ka. Ikaw naranasan ba yung JS? Hindi. Oy. So, Walang susuotin. Walang susuotin. Yun lang, yung damit ni mama mo, pwede na yun. Mataba si nanay. Matanda. So, ayan, by the way, ano pa yung mga pangangailangan nyo, Jelay? Ano rin po sa mga bayarin nga rin po sa school. Bayarin sa school.
Bakit nahirapan ba si mama at papa mo? Opo, si Papa po medyo ano rin po, yung sahod at naulan din po. Patigil-tigil rin po siya. Pag maulan, patigil-tigil sa trabaho. Yun yung ano. So sa allowance talagang ano talaga, gipit talaga. Kumbaga, kakarampot talaga yung allowance. Buti yung mga naibigay sa inyo dati ng mga sponsor, natabi nyo at nagamit nyo na. Ngayon, tanungin ko, wala na ba? Bus na. Gusto Siyempre Saan? kasi duman ng mga holiday season tapos yung may mga binili din kayo, siyempre pangangailangan nyo. Hayaan nyo. At kapag meron biyayang dumating, lagi kong dadalhin para sa inyo yun. Kasi deserve yung tulungan. At yun. So, ikaw naman, Janine, kamusta yung pag-aaral? Di ba, sabi mo sa akin, nag-exam kayo. Opo. May result na, wala pa. Wala pa din po. Sige, I hope na makapasa ka kasi syempre pinapangarap mo yan. And keep going lang tayo kahit anong mangyari. Basta always remember, laging titingnan yung nakaraan ninyo, yung past ninyo. Kasi syempre, kung paparanas natin ang kahirapan sa magiging future family natin, sa future magiging anak natin, tayo yung kawawa. Magiging kawawa lalo yung pamilya at anak nyo. Kaya always remember yung mga ganun ano. At saka, dapat sa inyo, kung nangangarap, pag sumikapan, naabutin yung pangarap. Di ba? So, ayan. Alam ko na mas naiintindihan nyo ang magulang ninyo. Si tatay talagang nagsusumikap, magtrabaho, para kumita ng pera. Di ba? Isipin nyo na lang yung ganun. Si nanay, nagsusumikap para makakuha ng pera, para may pangtustos para sa inyo. Yun yung mga bagay na dapat, yung mga word na yun, pagsusumikap, laging pumapasok sa isip ninyo. Kumbaga, pagkain nyo ng mga sideline, go kayo. Basta yung ano, hindi naman, pero dapat bawal pa yun sa minor de edad, no? Dapat nasa tamang edad, pa sa sideline na. So, isip kayo kung pwedeng maitulong nyo sa magulang ninyo na pagkakakitaan. Kaso lang, ang problema, no budget. Walang budget para sa sideline. Tsaka nasabi din sa akin ni mama mo that time, yung nakalipas siguro ng araw, ang problema nga, yung Kain-kain. pangkain-kain. At tsaka yung yung inihiling niya na magkaroon ng business. Like yung isdaan, maibalik ulit yung isdaan. Yung magtitinda dito kayo ng isda. Kasi yun isa din sa pangunahing hanap buhay ni mama mo. Ikaw din, Jelay, naranasan mo yun. So, I hope na merong biyaya para sa inyo na dumating. Sa panahon ngayon kasi hindi ko pa kaya masyadong makapagbigay. Kasi ang daming pinagdadaanan Kuya Vincent. Talagang dapang-dapa pero pilit kong binabangon yung sarili ko. Dahil alam ko na parte ito sa magiging goal ko or achievement someday, or mga bago kasi maging successful kasi kailangan mo talagang dumaan sa mga ganyang pagsubok Kaya yun, mga maibabagi ko sa inyo yung kaya ko lang, So, ayan. Ikaw na muna, Ate Janine, anong masasabi mo kay papa mo at kay mama mo na talagang nakikita mo sa kanila yung grabe yung sakripisyo? Nang thank you po dahil uy. Sige, okay lang. Iyak yun. Sige, okay lang. Kasi mapapanood nila ito. Alam nila yung grabe yung sakripisyo talaga nila Siyempre po nagsasacrifice po sila sa amin na kahit anong hirap mo ng buhay, kinakaya pa rin po nila kahit po may sakit sila, ganyan. Tapos, kahit umuulan po, kahit pa rin po si Papa umalis, kahit po inaano na po yung motor, hindi po maandar, ganyan. Problema din nga ang motor, Bakit labis ang pagluluwa mo dyan? Pwede bang malaman? Ano ba yan? Yung sobrang awa mo sa parents mo? Papagod po sila. Napapagod sila. So, ayan. Ano ba ang dapat natin gawin para matulungan natin ang magulang natin? Sa ngayon, anong dapat mong gawin, Janine, para matulungan mo sila?
Kapag may mga sideline po ganyan, pwede po kaming tumulong po sa kanila. Yun, Pag pwede din. nasa tamang edad na po kami, ganyan. Tas kung baga po pag may online business, ganyan, sali po kami. Hali kayo, sige. The best yun, ano. Pero lagi mong tatandaan, ano, kung hindi pa man kayo pinapapriority ng magulang nyo magtrabaho, hanggat kaya pa naman ng magulang, go kayo sa pag-aaral, ano. Laging priority ang pag-aaral, kasi ang pag-aaral, yan yung hindi kayang nakawin sa inyo ng ibang tao. Ano? So, ikaw naman, Ate Jelay, ano ang masasabi mo kay mama at papa mo? Nagpapasalamat po ako kay mama at papa. Kasi po si papa, kahit minsan na lang po ang trabaho niya kasi po minsan po maulan. Kaya minsan wala rin po siyang sahod, umuwi rin po siya dito na na pagod. Kaya tinitimpla lang po namin ng kape. Hindi po namin hiningan siya ng pera. Kasi alam mo, kakarampot lang yung kinikita. Opo. Si Jelay. Sige, bakit Jelay? Ba't naiiyak ka? Kasi may time, kasi nakita kita, hindi ka talaga nakakapasok dahil sa kulang sa allowance. Sige, bakit? Bakit naiiyak ka? Pero gusto ko rin po bumalik yung pagtitinda namin isda. Yun ang tayong kailangan mo. Bakit gusto mo maibalik yung pagtitinda ng isda? Kasi doon lang kami nakakapagkain, then nakakapasok po ako ng maayos. Kakapasok ko ng maayos kasi kumikita kumbaga. Pero hindi mo kakayain ganung bagay. Wow. So, ayan. Labis naman ako na-touch sa sinabi mo, Jelay, dahil gusto mo pa rin makatulong kay mama at papa mo. Gusto mo maibalik yung pagtitinda ng isda. Kasi, siyempre, doon kayo nagsimula eh. Tama yan. Huwag niyong kalimutan kung saan kayo nagsimula. Like sa pagtitinda ng isda. Parte na naging buhay niyo yan. Bago kayo makapunta sa pagiging successful, tandaan niyo, maglingon kayo kung saan kayo nagsimula, di ba? Ang gandang lilingunin po saan ko nagsimula eh. Kasi magiging mo yun, magiging stepping stone mo yun sa lahat ng pangarap mo. No? Kaya, kayo ang advice ko, huwag kayong mag-isip ng puro negatibo, dapat puro positive lang. At saka, ayan, salamat sa inyo, dahil marunong kayong mag-unawa sa magulang ninyo. Pinapakita nyo talaga kung gaano nyo kamahal ang magulang nyo. Sana huwag kayong magbabago. Kasi, siyempre, malulungkot ang magulang nyo pag nagbago kayo. Tsaka, priority nyo yung pag-aaral nyo. The best talaga yan. Study. One of the best yan. Kaya pala ako dito napapunta sa inyo. Dahil meron binigay si Ninang Nena para sa mga beneficiary ko. Isa kayo dun sa na bigyan kasi syempre alam ko na sa tuwing dadaan ako dito, ako kwentuhan ko si mama mo, kaya si papa mo. Alam ko talagang nararamdaman ko kahit di nila sabihin sa akin eh. Nakikita ko pa na katulad sa iyo, Jelay, hindi ka nakakapasok kasi na dahil sa allowance. So ayan, may pinabot si Ninang Nena na 1K. At susunod, mas madami na dito Pag na si Kuya Vincent, pag mayaman ng mayaman. Mayaman lang sa kaibigan, So, ito. Yan. Hati-hati kayo dyan ng 3 3J, ha? Thank you po. Yan. Pang-allowance yan, para hindi na nag-iisip ang magulang ninyo. Para, kumbaga, nakapokus na lang sa pagkain. So, ayan. Yan ay galing kay Ninang Nena, nang pinapabot lang sa mga beneficiaryo. Anong masasabi nyo kay Ninang Nena? Thank you so much po dito, Nanay Lenas. Kasi po may pang-allowance na po kaming 3 and makakapasok na rin po ako. Thank you po. Lipat mo kay Ate Janine yan. Yan. Thank you po Ninang Nena sa allowance pong binigay niyo po sa amin sa 3J po. Ingat ka po palagi. Tapos kay Kuya Vincent po, thank you very much po sa inyong pagdalaw po dito. Tapos pagbigay po ng allowance. Thank you po. So, ayan, natandaan niyo ba nung halos sinisimulan ko kayo mag-vlog? Siya din yung nagbigay din sa inyo ng tulong. Siya po.
Oh, tandaan nyo, ninenang nena. Pinasalamatan ko din after sa ribbon cutting, di ba? So, ayan. God bless you. Mag-aral mabuti, ano? Opo. Okay. Pakisabi kay ate mo, mag-iingat din lagi sa pag-ano, ha? Opo. Sa pagpapasok. Oh, bye-bye na sa inyo. Nakapag-face bump na ako.